nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Ano, Lovely? Wala si Andrew? Kulang tayo ng isang usher sa entrance. Darating na ang mga bisita. Hay nako naman, bulalas ni Bambi habang nagpapaypay gamit ang hawak niyang clipboard. Basang-basa na ng pawis ang kanyang katawan sa tindi ng nerbiyos. Siya pala si Benedict Mercado, pero mas kilala ng lahat sa tawag na Bambi. Kung ilalarawan mo siya, unang mapapansin ang kanyang chubby at cute na mukha. At pagdating sa kanyang pagkakakinlanlan, taas noon niyang ipinagmamalaki na siya isang gay. Si Lovely naman ay ang kanyang matalik na kaibigan at kasosyo sa binuo nilang event coordinating business. May emergency nga kasi Bambi, naghahanap na ako ng pamalit, sagot naman ni Lovely na tarantang-taranta na rin habang may tinatawagan sa kanyang cellphone. Napipressure na ako. Unang pinakamalaking client natin to, ang mga king. Paalala ni Bambi na tila baguguho na ang mundo kapag nagkaroon ng aberya. Syempre alam ko yun Bambi, kaya nga tatawag na ako ng kapalit. Diyan ka muna, sagot naman ni Lovely bago lumayo ng kaunti para makipag-usap sa telepono. Matapos ang ilang minuto, wala pa ring update si Lovely tungkol sa papalit. Upang mabawasan ang kaba at para masigurong maayos ang takbo ng lahat, umikot muna si Bambi sa venue. Pumunta siya sa booth ng sound system upang mag-check kung okay na ba ang audio at nakatanggap naman siya ng isang matamis na affirmative mula sa mga technicians. Nilapitan din niya ang supplier nila ng pagkain para sa catering at mukhang wala namang problema roon. Pagkatapos ay binalikan niya ang natitirang ushers at usherettes. Isa-isa niya itong sinabihan na dapat ay maging alerto at hindi magkamali ngayong gabi. Tumango naman ang mga ito bilang pagsunod. Nakaredy na din ang mga technical team kasama ang directors, ang host at ang magvo-voiced over. Ang kliyente nila ngayon ay ang pamilyang King. Isa sa pinakamakapangyarihan at pinakamayamang Filipino-Chinese na pamilya sa buong bansa. Ngayong gabi kasi ang grand opening ng pinatayo nilang King Music Theater. Hindi kalakihan na katulad ng Araneta pero mas modernong gusali kumpara sa mga theaters na pwedeng ganapan ng mga malalaking konsyerto, plays at kahit anong engranding okasyon. Sa totoo lang, hindi naman talaga sila ang dapat na mamahala ng event na ito. Sadyang nairekomenda lang sila ng kanyang kaibigang coordinator na siya sanang orihinal na kukunin ng mga king, ngunit may naunang nakabook na sa schedule nito. Isang napakalaking tsansa nito para sa negosyo ni Bambi, kaya naman ayaw niyang magkaroon ng kahit anong mantsa ng gabing ito. Natapos na siya sa lahat-lahat ngunit hindi pa rin siya binabalikan ni Lovely kung may nahanap na bang kapalit ni Andrew. Napapuntong hininga na lang si Bambi. Sa isip-isip niya, dapat pala talaga ay nagdala sila ng ekstrang tao para sa mga ganitong emergency. Isang malaking lesson learned ito na hindi niya makakalimutan sa susunod pa nilang hahawakang events. Dahil sa lumalalim na takot na baka magsimula ang event ng kulang ang tao, hinahulughog ni Bambi ang tingin sa buong lobby at doon sa may gilid ng isang malaking haligi, nakita niyang isang lalaki. Matangkad, hunk, singkit at may napakagwapong mukha. Pero sa halip na ang kagwapuhan nito ang mapansin ni Bambi, mas pinansin niya ang suot nito, naka-plain black polo shirt. Mismong-mismo sa dress code ng mga usher nila ngayong gabi. Aba, nandito na pala ang backup. Sa loob-loob ni Bambi, napuhayan siya ng loob. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Agad niyang nilapitan ang lalaki.
hinawakan ito ng mahigpit sa braso at bago pa man makapagsalita ang estranghero ay bineltahan na niya ito ng taranta at mabilis na utos. Ikaw ang papalit kay Andrew, di ba? Salamat naman at dumating ka. Huwag ka nang tumayo dyan at mag-cellphone. Mag-uumpisa na ang event. Doon ka sa may entrance, bilis! Si Lance na tahimik lang na tila may hinihintay ay nagulat sa paghawak sa kanya ng lalaki at kung makapag-utos ay wagas. Napakamot na lang ng ulo si Lance habang walang kalaban-labang nahihila ng tarantang si Bambi. Kung tutuusin, kaya naman niyang pumalag kung gugustuhin niya pero sadyang naaliw siya sa sitwasyon kaya nagpatangay na lang siya. Nang makarating sila sa may entrance ng teatro, binitawan din sa wakas ni Bambi ang kanyang braso. Pero bago pa man makahinga ng maluwag si Lance, sinalubong na siya ng sunod-sunod at tila wala katapusang litanya ng organizer. "Oh, makinig ka sa akin ha. Ganito ang gagawin mo," mabilis na panimula ni Bambi. "Lahat ng papasok na bisita, titingnan mo ang RSVP list dito. Pagkatapos, ngingiti ka ng malawak. Ganito oh." Ipinakita pa ni Bambi ang kanyang pilit ng ngiti na halos maglaho na ang kanyang mga mata sa taba ng pisngi bago nagpatuloy sa pagsalakay sa mga utos ng walang preno. "Dapat mukha kang magiliw ha. Tapos i-a-assist mo sila papasok doon sa Section A kung VIP at Section B naman kung regular guest. Nakuha mo ba? Ay teka, bago ko makalimutan, kapag naghanap ng banyo, ituturo mo lang yung hallway sa kanan. Huwag mong ituturo sa kaliwa dahil restricted area yon. Baka mapunta sila sa dressing room ng mga performer. Malalagot tayo talaga kay Lovely." Gusto na sanang magsalita ni Lance. Binukanan niya ang kanyang bibig para sumingit at magpaliwanag pero tuwing magtatangka siyang magsalita ay biglang hihirit muli si Bambi ng panibagong bilin habang pilit na itinutuwid ang sarili nitong korbata. Dahil hindi talaga siya makasabay sa machine gun na dila nito, na nahimik na lang si Lance. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa lalaki na abalang-abala sa pagsasalita sa harap niya. Isang kakaibang amusement at pilyong ngiti ang biglang rumihistro sa mga mata ni Lance. Sa buong buhay niya, halos lahat ay nagpapapansin dahil sa yaman ng pamilya niya, pero ang lalaking nasa harap niya ngayon, kung utusan siya ay wagas at tila ba isa lang siyang ordinaryong trabahador. Ngiti na lang isinagot ni Lance habang tinitingnan ang taba na pisngi ni Bambi na nanginginig pa tuwing nagsasalita ito ng mabilis. Naaaliw siya ng husto sa kakaibang tapang at dedikasyon na meron nito. "Hoy, nakikinig ka ba?" Biglang sabi ni Bambi sabay bigay ng clipboard sa tapat ng dibdib ni Lance nang mapansing nakatitig lang ito sa kanya at tila lumilipad ang isip. "Naku naman, parang natutulala ka pa dyan. Gets mo ba yung sinasabi ko?" Napaayos ng tayo si Lance. Isang pilyong ngiti ulit ang sumilay sa kanyang labi habang kasyual na nakapamulsa ang kanyang isang kamay. Lumapit siya ng bahagya kay Bambi na naging dahilan para mas lalong mag-angat ang tingin nito sa kanya. "Opo boss, malinaw na malinaw," sagot ni Lance na may halong panulukso ang boses. "Ako na ang bahala sa entrance." Bago pa man makasagot si Bambi, biglang may pumasok sa main entrance. Galing ito sa isang luxury car na nakahinto sa drop-off zone. Nakasuot ito ng isang charcoal gray suit, malakas ang tindig at may bakas ng matinding otoridad sa bawat hakbang. Seryoso ang mukha nito, matalim ang mga mata at pamilyar na pamilyar ang mukha sa mga business magazine. Si Cedric King, ang panganay sa tatlong magkakapatid ng King at tumatayong CEO ng King Holdings. Agad na nagpanik ang buong sistema ni Bambi nang makita ang sikat na CEO na naglalakad diretso sa pwesto nila. Dahil sa tindi ng nerbiyos sa ora ng kliyente, pakiramdam ni Bambi ay biglang nangliit siya. Dire-diretsong naglakad si Cedric patungo sa main lobby, nakakunot ang noo at nakatitig sa kanila, o mas particular sa lalaking katabi ni Bambi. Inihanda ni Bambi ang kanyang sarili at pilit na nag-adjust ng tayo para harapin ang kliyente. Bilang professional, kahit naginginig ang mga tuhod sa takot sa aura nito, nagawa pa rin niyang ngumiti ng maayos at batiin si Cedric. "Good evening, Mr. King.
I hope you're doing well. Let our usher lead you to the seat. Formal na bati ni Bambi. May bakas ng labis na pagtataka sa mukha ni Cedric at tumingin ito ng mataman kay Lance. Isang mahinang tawa naman ang biglang kumawala sa likod ni Bambi. Bago pa man makapag-react si Bambi, naramdaman niyang isang palad na pumatong sa kanyang kanang balikat. Kuya Cedric, huwag mo naman masyadong seryosohin yung mukha mo. Tinatakot mo si Boss. Natatawang saad ni Lance habang casual pa rin nakahawak ng isang kamay sa balikat ni Bambi. Nagtatrabaho ako rito ng maayos, baka mabawasan ang sweldo ko. Para namang binagsakan ng langit at lupa si Bambi, literal na napanganga siya. Ang kanyang mga mata ay lumaki habang pabalik-balik ang titig kay Cedric at sa usher na hawak-hawak pa rin siya sa balikat. Kuya? Bulong ng utak ni Bambi na tila ba nagka-short circuit. Tumingin si Cedric kay Lance at napailing na lang nang mapagtanto ang kalokohan ng bunso niyang kapatid. Lance, anong kalokohan na naman ito? Mom said na nandito ka na daw at hindi ka pa rin nila makita. Nasa VIP room na sila kanina pa. Magbihis ka nga kaya napagkakamalan ka eh. Opo, masusunod sir. Biro ni Lance bago binalingan ang natutulalang si Bambi. Nakita ni Lance kung paano unti-unting nagbago ang kulay ng mga pisngi ni Bambi. Tila kamatis ito na pulang-pula. Isang pilyo at napakagwapong kindat ang ibinigay ni Lance sa kanya bago ito humakbang palayo. Hindi na nakapagsalita si Bambi. Kung may superpower lang siya na maglaho na parang bula, ginawa na niya. Ang kanyang katawan ay tila naging estatwa sa kinatatayuan niya habang ang kanyang muka ay nagiinit na talaga sa sobrang pamumula. Mauna na kami sa loob. Salamat sa pag-alaga sa pasaway kong kapatid. Seryoso ngunit may bahid ng ngiti na sabi ni Cedric kay Bambi. Sumunod naman sila sa kanyang kapatid at hindi na lumingon pa. Nang tuluyang mawala ang dalawa sa paningin niya, doon lang nakahinga si Bambi. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Diyos ko, si Lance King yun? Sabi ni Bambi sa kanyang sarili habang tinatakpan ng kanyang namumulang mukha gamit ang clipboard. Lupa, lamunin mo na ako ngayon din, please. Nakakahiya ka talaga, Bambi. Si Lance ay ang bunso sa tatlong magkakapatid ng pamilyang King. Iba ito sa lahat ng miyembro ng pamilya. Simple lang talaga ito manamit at ayaw na ayaw niya ang mga formal o mamahaling kasuotan. Bukod sa pagiging simple, kilala rin si Lance sa pagiging sobrang chill sa buhay at may pagkamakulit. Kaya naman sa halip na magalit ay hinayaan niya na lang si Bambi. Sa kabutihang palad, naging maayos naman ang takbo ng sumunod na mga minuto. Dumating na rin sa wakas ang totoong emergency substitute na usher kaya medyo nabawasan ang pasanin sa dibdib ni Bambi. Kahit na ang totoo ay mas mabilis pa rin ang tibok ng puso niya dahil sa nangyari kanina. Hoy Bambi, siko sa kanya ni Lovely nang magkaabutan sila sa gilid ng lobby. Pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa, nakataas ang isang kilay. Bakit ganyan ang mukha mo? Mukha kang lechon sa tindi ng pulate. May lagnat ka ba? Inirapan lang siya ng matindi ni Bambi sabay nguso. Sa halip na sumagot ay tinalikuran niya si Lovely. Nag-iinit na naman ang kanyang mga pisngi dahil sa naalala niyang nangyari. Nang magsimula ang opisyal na programa, unti-unting napuno ng palakpakan ng buong venue. Pagkatapos magsalita ng matandang King, isa-isang tinawag sa entablado ang tatlong magkakapatid na siyang bagong haligi ng King Holdings. Unang umakyat ang panganay na si Cedric, kasunod ang pangalawa, at panghuli ang bunsong si Lance na ngayon ay nakasuot na ng isang formal at napakagwapong toksido na lalong nagpalitaw sa kanyang kisig. Sa tuwing magtatama ang paningin ni Lance at Bambi, mabilis itong bumabawi ng tingin. Sobra pa rin ang hiyang nararamdaman niya. Pakiramdam niya ay matutunaw siya kapag nag-abot muli ang kanilang mga paningin. Sinika pa rin ni Bambi na galingan at i-manage ng maayos ang buong event. Pinatunayan niya kung bakit siya ang pinagkakatiwalaan ng kanyang kakilala. At hindi nga siya nabigo. Naging matagumpay ang event. Nang matapos ang programa at magsimula na ang socializing hour, sunod-sunod ang mga bisita at kliyente ang lumapit kay Bambi.
Napaka-organized ng event na ito. Pwede bang humingi ng business card mo? May upcoming corporate anniversary kasi kami next month at gusto ko ang kumpanya nyo ang humawak, papuri ng isang eleganteng ginang. Hihingi rin ako ng card mo para mabilis naming matawagan ang office ninyo in case of bookings. Magaling ang pagpapatakbo nyo sa buong programa. Hirit pa ng isa namang negosyante. Nakangiting inabot ni Bambi ang kanyang mga business cards, lihim na nagpapasalamat dahil nagbunga ang lahat ng puyat at pagod nila ngayong gabi. Pagkatapos ng buong event at nang tuluyan ng masipag-uwian ang lahat ng mga bisita, nagpaiwan pa rin sina Bambi at Lovely sa venue para tulungan ang mga tauhan nila sa pagliligpit ng mga natitirang props, pag-aayos ng mga silya at pagsisinop ng mga sarili nilang gamit na ginamit para sa event. Matapos ang halos isang oras na pagliligpit, natapos din sa wakas ang lahat. Pagod man ay may mangingiti sa labi na nagpaalam ang buong team sa isa't isa. Si Lovely ay sumabay na sa sasakyan ng kanilang technical team habang kumakaway pa kay Bambi. Si Bambi naman ay tinungo ang kanyang sariling sasakyan. Isang lumang sedan nito, mana pa sa kanyang lolo kaya naman may katandaan na talaga at medyo may sumpong. Nang makaupo siya sa driver's seat, isinusi niya ito at sinubukang paandarin. Umugong lang ang makina, ngunit hindi ito tumuloy. Sinubukan niya muli sa ikalawang pagkakataon, ngunit tila mas lalo pa itong tumahimik. Walang nagbago, hindi talaga ito umaandar. Pag minamalas ka nga naman, bulong ni Bambi sa sarili sabay bagsak ng kanyang ulo sa manibela. Mabilis siyang lumabas ng kotse at lumingon sa daan, umaasang maabutan pa niya ang sinakyang van ni na Lovely, ngunit huli na ang lahat. Nakalayo na ang mga ito at tuluyan nang nawala sa dulo ng kalsada. Napabuntong hininga na lang siya sa hangin habang nakatayo sa tabi ng kanyang lumang kotse. Bumalik siya sa loob at ilang ulit pa itong sinubukang paandarin at nagawa naman niya. Nakauwi siya ng matiwasay at wala ng aberya. Pagpasok ni Bambi sa loob ng bahay, napansin niyang may ilaw pa sa sala. Nakaupo pa rin doon sina Lolo Ben at Lola Nora, nakaharap sa telebisyon na nakamute na ang volume. Aba, heto na ang ating apo, nakangiting bati ni Lola Nora nang makita si Bambi na pumasok. Napangiti si Bambi, bagamat ramdam niya ang matinding pagod. Lola, Lolo, bakit hindi pa kayo natutulog? Sabi ko naman sa inyo huwag niyo na akong intayin. Syempre, gusto naming malaman kung naging okay ba ang event ninyo. Sagot ni Lolo Ben. Oh, kumusta? Successful ba? Naupo si Bambi sa tabi ni Lola Nora at sumandal sa balikat nito. Successful, Lolo. Ang gaganda ng mga feedback. Sabi nila, napaka-organized raw po namin. Marami pang humingi ng business cards para sa mga susunod nilang events. Sabi na nga ba masayang sabi ni Lola Nora habang hinahaplos ang braso ng apo. Magaling ang batang to Tumingin si Lolo Ben sa mukha ni Bambi. Humakbang ang matanda palapit sa apo at hinawakan ito sa balikat. Nakikita ko sa mukha mo ang sobrang pagod. Kumain ka na ba? Ipaghahanda kita kung gusto mo. Umiling si Bambi at bahagyang tumawa. Busog na po ako, Lolo. May pagkain naman po doon. Magpapahinga na lang po talaga ako. Sobrang bigat na po ng talukap ng mata ko. Tumayo siya at hinalikan sa pisngi ang dalawang matanda. Sige na po, magpahinga na rin kayo. Kailangan nyo rin pong matulog. O siya, sige. Magpahinga ka na at baka magkasakit ka sa sobrang pagod, bili ni Lola Nora. Tumango si Bambi at naglakad patungo sa kanyang kwarto. Pagpasok niya, dinala siya ng kanyang katawan sa kama. Si Bambi pala ay hindi ulila. Sa katunayan, mayroon siyang dalawang magulang na parehong buhay at malayo ang narating sa ibang bansa. Pero sa puso niya, ang kanyang lolo at lola ang tanging tahanang tunay na umaruga sa kanya simula pa noong bata siya. Noong 7 taong gulang pa lang siya, nasaksihan niya kung paano gumuho ang mundo ng kanyang mami dahil sa kataksilan ng kanyang daddy. Isang sugat na hindi kailanman naghilom ng tama.
Nang magdesisyon ang kanyang daddy na bumuo ng panibagong pamilya kasama ang babaeng sumira sa pagsasama nila at nang makahanap naman ng bagong katuwang sa buhay ang kanyang mami, unti-unting naging anino na lang si Bambi sa buhay ng mga ito. Ang kanyang mga magulang ay may kanya-kanya na ngayong buhay. Ang daddy niya ay may 2 anak sa bago nitong pamilya at ang mami naman niya ay may 3 pa. Sa bawat padala ng pera sa kanyang bank account na tila bayad sa lahat ng pagkukulang, ramdam ni Bambi ang lalim ng distansya. Para siyang isang lumang kabanata sa libro na kailangan ng isara dahil may mga bago na silang sinusulat na kwento. Siya ang panganay, siya ang nauna, siya ang saksi sa pagmamahalan nilang nauwi sa wala. Pero sa huli, siya rin ang naiwan. Alam naman niyang mahal na mahal siya ng lolo at lola niya, ngunit iba pa rin talaga ang pagmamahal galing sa mga magulang. Nangulila siya sa pagmamahal ng mga magulang. Gustong gusto niya na sabihan siyang proud ang mga ito sa kanyang mga nakamtan. Madalas sa gitna ng gabi, naiisip niya, bakit kailangang maging ganito? Bakit hindi man lang siya ang pinili? Lumipas ang sunod-sunod na araw na halos hindi na nakapagpahinga si Bambi. Mula sa pag-aayos ng mga logistics hanggang sa pag-finalize ng bawat detalye para sa isa pang matagumpay na event, ang buong sistema ni Bambi ay tila isang makinang hindi humihinto. Isang hapon at habang nasa opisina, nagsalita si Bambi. "Lovely, kailangan ko ng break, like a real serious break." Napahinto si Lovely sa pag-aayos ng mga resibo at napatingin sa kanya na may pag-aalala. "Break? As in leave? Wala naman tayong pending bookings ngayon, kaya pwede naman. Pero anong ganap? Ano, mag-out of town ka ba?" "Yes, solo flight," sagot ni Bambi. "Gusto kong mag-unwind at mapag-isa muna." Bahagyang natigilan si Lovely at nilapitan siya. Hinawakan ang braso nito. "Mag-isa? Seryoso ka ba? Unang pagkakataon mo ito ha? Ano naman ang pumasok sa isip mo? Hindi ka ba mabubore niyan?" Napatawa ng bahagya si Bambi. "Basta, I really need this. It's about time." "Eh, yung lolo at lola mo?" tanong ni Lovely. "Hindi ba sila mag-aalala kung mag-isa ka lang na magbabakasyon?" "Nagpaalam na ako sa kanila kanina," sagot ni Bambi. "Sinabihan ko na sila na kailangan ko lang ng konting space para makapag-isip-isip. Supportive naman sila. Naiintindihan nila na pagod lang ako. Pero Lovely, pakitingin-tingin naman sa kanila please ha." Napabuntong hininga si Lovely pero ngumiti rin ng malapad. "Ay nako, sige na nga. Deserve mo naman yan. Masyado mo na kasing ginawang buhay ang career mo. Bibisitahin ko din sina Lolo Ben at Lola Nora while you're away, okay? Pero teka, sigurado ka ba talaga na kaya mo? Baka pagdating mo doon mawala ka at hindi ka na makita. Pero okay lang kasi madali ka namang makita dahil sa taba mo." "Ang sama mo. Chubby lang ako no. Pero seryoso, kailangan ko talaga ng space," sagot ni Bambi habang nag-aayos ng gamit. "O siya, sige na, basta mag-update ka sa akin ha. Promise. And by the way, sa weekend na ako aalis at isang buong linggo ako wala," sagot ni Bambi. "Noted po, basta mag-ingat ka doon ha." Ngumiti lang si Bambi at nagpaalam na kay Lovely para umuwi na. Habang naglalakad palabas ng opisina, naramdaman ni Bambi ang kakaibang kaba at excitement. Sa loob ng maraming taon, laging may kasama ito pag umaalis at magbabakasyon. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, pinili niyang mapag-isa at masubukan ang mga bagong bagay. Sumapit na ang araw ng biyahe ni Bambi. Mag-aalas 5 na ng hapon nang bumiyahe siya. Nagbus lang siya dahil hindi naman pwede sa malayuan ng kanyang sasakyan, baka tumirik pa ito. Pagkababa lang ni Bambi sa bus, sinalubong siya ng malamig na hangin at ang lumang vibe ng vegan. Buhay na buhay ang syudad dahil sa weekend. Maingay ang mga turista, abala ang mga pamilya sa pagkuha ng litrato at umalingaw-ngaw ang kalampag ng mga kalesa sa batong kalsada. Napangiti si Bambi habang hila-hila ang maliit na maleta. "Finally," bulong niya.
it's Bambi time. Pagkatapos, narating niya ang Heritage Hotel na nabook niya online. Pagbukas pa lang ng mabigat na pintong kahoy ng hotel, sinalubong na si Bambi ng kakaibang timpla ng amoy. Ang pamilyar na samyo ng beeswax na ginamit sa pagpapakintab ng sahig, humalo sa matapang na bango ng bagong timplang kapeng barako mula sa maliit na cafe sa sulok. Ang malalamig na pader na bato ay tila bumalot sa kanya sa katahimikan ng nakaraan. Sa bawat hakbang niya, ang bawat hila niya ng kanyang maleta sa polished hardwood floor ay umalingaw-ngaw na para bang isang paalala na ang bawat galaw niya ay may kasamang kasaysayan. Lumapit siya sa reception desk. "Hi, reservation under Benedict Mercado." Nag-type ang receptionist, pero habang tumatagal, unti-unting nawala ang ngiti nito at napalitan ng kaba. Napakunot ang noo ni Bambi. "Problem?" Nag-click uli ang receptionist. "I am very sorry po, sir." Kinakabahan agad si Bambi. "Anong sorry?" May problema po sa booking system namin. Overbook po kasi ang hotel ngayong weekend." "Excuse me," sigaw ni Bambi kaya napatingin ng ibang bisita. "Confirmed at bayad ang booking ko tapos overbooked? Ate, ayusin mo yan." Halos mamuta ang receptionist. "Sir, we're very sorry po." No. Huwag muna tayo mag-sorry. Bigyan mo ko ng room." "Actually po, isa na lang po ang available." Nag-aalangan ang receptionist. Bahagyang lumiwanag ang mukha ni Bambi. "Okay, edi solved. Pero may naka-assign na po eh." Putol ng receptionist. Eksaktong sandaling iyon, may boses na narinig mula sa likuran niya. "Excuse me, reservation for Lance King?" Naniga si Bambi. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo roon si Lance. Simpleng puting linen polo at dark jeans. May backpack sa balikat at ang pilyong ngiti na pamilyar sa kanya. "Ho," ani ni Lance. "Boss." Napakurap si Lance habang si Bambi naman ay tila nag-high blood na. "Ikaw?" "Ako nga," sagot ni Lance na mas lalo pang lumawak ang ngiti. Tumingin ang receptionist sa dalawa. "Sir Lance, actually kayo po ang isa pang confirmed guest. One room na lang po ang available." "Syempre, akin ang room," casual na sabi ni Lance. "Ha?" Singhal ni Bambi. Lumapit si Lance sa counter at inilabas ang phone. "Confirmed booking, paid, on time arrival." "Aba, ako rin." Sabay labas ni Bambi ng confirmation email at mas nauna akong naka-check-in. "Technically, hindi ka pa naka-checked-in." "Teka lang, bakit parang kasalanan ko pa?" Ang receptionist halos maiyak na. "Sir, mga sir please." At saka hirit ni Lance na may pilyong tingin. "Weekend ito, mahirap maghanap ng hotel." Maghanap ka." "Ayaw ko." Napasa po si Bambi. "Miss, sabihin mo nga sa kanya na akin ang room." Nagpalipat-lipat ang tingin ng receptionist. "Actually po, may suggestion po kami." Nagkaroon ng kakaibang katahimikan bago bumulong ang receptionist. Share muna po kayo ng room until Monday?" Parang tumigil ang mundo ni Bambi. "Ano?" Sigaw ni Bambi. Ang receptionist sa tindi ng kaba ay tila gusto na lang maglaho. "Sir, temporary arrangement lang naman po." Pilit na paliwanag ng receptionist kahit nangangatog na ang mga kamay nito. "Temporary?" Ulit ni Bambi pilit na pinakalma ang boses. "Miss, confirmed and paid ang booking ko." Si Lance naman ay casual lang na nakasandal sa counter. "Relax lang, boss." Agad siyang nilingon ni Bambi. "Huwag mo akong matawag-tawag na boss." "Sorry," sagot ni Lance. Tumango pa. "Boss." Bahagyang naningkit ang mga mata ni Bambi. Ramdam niya ang pamilyar na pang-aasar na naramdaman niya nung unang beses silang nagkita. "Sir, wala na po talaga kaming bakante. Weekend po at may festival event sa plaza." Dagdag ng receptionist, halos maiyak na. Okay. Anong mangyayari sa confirmed booking ko?" Ngayon ay maingat na tanong ni Bambi, sinusubukang maging professional kahit gustong magwala. "Monday pa po mag-check out. 2 nights lang naman po ito," sagot ng receptionist. 2 nights. Tahimik si Bambi. Tahimik din si Lance bago ito tumingin sa receptionist. Question. "Yes sir." "Ilang tao ang kasya sa room?"
Natigilan si Bambi na kunot ang noo. Excuse me? Tiningnan ng receptionist ang screen. Good for 2 po sir. Tumango si Lance. Okay. Lalong napakunot ang noo ni Bambi. Okay agad? Ikaw, may alam ka bang ibang hotel na hindi puno? Tanong ni Lance kay Bambi. Natigilan si Bambi. Wala. May kakilala ka ba rito? Wala rin. Tumango si Lance. Then, practical lang ako. Napairap si Bambi. Hindi pa rin ako okay sa setup. Fair, sagot ni Lance nang walang kagatol. Humugot ng brochure ang receptionist at inabot ito. Heritage room po siya, small room pero comfortable naman po. Sinuri ni Bambi ang brochure. Maliit. Bahagyang ngumiti ang receptionist. Cozy po. So maliit nga, diin ni Bambi. Bahagyang napahiya ang receptionist habang si Lance naman ay tila lalo pang naaliw sa panonood sa kanila. Pwede bang makita muna? Tanong ni Lance. Napalingon si Bambi. Tapos ano, ikaw ang magdidesisyon? Bilis mo ah. Mabilis lang akong tumanggap ng reality, sagot ni Lance. Ah, ang humble mo naman, sarcastic kong sabi ni Bambi. Bahagyang ngumiti si Lance. Thank you. Napapikit si Bambi. Diyos ko. Sir, muling nagsalita ang receptionist. Share muna ninyo ang room hanggang Monday. Hinawakan ni Bambi ang maleta niya. Miss, wala na po ba talaga ibang option? Umiling ang receptionist. Nasabi ko na po sir, wala na talaga. Sandaling natahimik ang labi. Sige, sabi ni Bambi sabay hila sa maleta niya. Titingin muna ako sa labas. Tumango si Lance. Good luck. Very supportive, sagot ni Bambi. I tried. Maikling sagot ni Lance. Buong dignidad na tumalikod si Bambi at tinungo ang glass door. Determinadong humanap ng paraan. Pero pagbukas niya ng pinto, bumuhos ang malakas na ulan. Napatigil si Bambi. Tahimik ang labi. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita si Lance na nakatingin sa ulan bago ibinalik ang tingin sa kanya na may halong amusement. Bad timing, puna ni Lance. Nalingkit ang mga mata ni Bambi. Can you shut up? Wala ka namang ambag. Meron, sagot ni Lance. Ay, talaga? Realistic expectations, seryosong sagot ulit ni Lance. Napabuntong hinga si Bambi. Tinalo siya ng tadhana. Nilunok niya ang pride niya at lumapit muli sa counter habang nakatingin sa malakas na buhos ng ulan. Huminahon ka, Bambi. Event coordinator ka. Problem solver ka. Paalala niya sa sarili habang pilit na kinokontrol ang kanyang paghinga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang tingnan ang sitwasyon ng mas malawak. Hindi nitong unang pagkakataon na may hindi inaasahang aberya. Na-experience na niya na mawala ng venue, ang madelay ang catering at ang biglang pagkawala ng usher. Alam niya sa ganitong mga pagkakataon, ang pagwawala at pag-iinit ng ulo ay walang ibang idudulot kundi sakit ng katawan at lalong paglala ng sitwasyon. Miss, sabi niya, ipakita mo na ang room. Sa gilid ng paningin niya, nakita ni Bambi ang bahagyang pag-angat ng sulok ng labi ni Lance. Umakyat na nga sila at sinamahan sila ng receptionist mismo. Tahimik ang elevator habang paakyat sila sa 3rd floor. Ang receptionist ay nasa unahan, hawak ang keycard habang sina Bambi at Lance ay kapwa tahimik sa likuran. Masyadong tahimik. Hindi na muling umimik si Bambi matapos pumayag na silipin ang room. Nawala ng init ng ulo niya kanina. Sa lakas ng ulan sa labas at punuan ang vegan, tama si Lance. Mas praktikal na tanggapin ang sitwasyon kaysa magmatigas sa kalsada. Pero hindi ibig sabihin nun ay masaya siya. Nakasanda si Lance sa dingding ng elevator, nakapamulsa ang isang kamay, relax na parang hindi sila mag-overnight ng estranghero. Nang bumukas ang pinto, sumunod sila sa receptionist sa makitid at madilim na hallway. Amoy luma, amoy kahoy at binalot ng mga vintage photographs sa dingding na nagbigay ng creepy yet classic vibe. Huminto ang receptionist sa dulo, iniswipe ang card at bumukas ang pinto. Sumilip si Bambi. Good for 2 nga, pero maliit. Hindi lang basta maliit. Ang dalawang single beds ay halos magkadikit. May maliit na bedside table sa gitna at isang bintanang inuuga ng hangin dahil sa lakas ng ulan. Okay naman, komento ni Lance sa likuran niya. Dahan-dahang lumingon si Bambi. Okay naman. Pumasok si Lance na tila nasa sariling bahay.
May dalawang kama, sabi niya sabay turo. Good news! Tiningnan ni Bumpy ang pagitan ng mga ito. Medyo generous ang definition mo ng 2 beds, sarkastikong puna niya. Pwede naman po naming paglayuin ng konti, alok ng receptionist. Please, sagot agad ni Bambi. Hinila ng receptionist ang isang kama. Hindi naman ito lumayo ng husto, pero at least hindi na parang magkadikit. Samantalang si Lance, nilibot lang ang tingin ng kwarto. Okay na rin, aniya. Ewan ni Bambi kung maiinis ba siya o matatawa sa kapal ng mukha nito. Huminga siya ng malalim at tumingin sa receptionist. Okay na, salamat. Nakahinga ng maluwag ang babae at mabilis na lumabas. Naging tahimik ulit ang dalawa. Inilapag ni Lance ang backpack niya sa kama habang pinagmamasdan ang dalawang beds. So, panimula nito, bahagyang naningkit ang mga mata ni Bambi. So what? Tumingin si Lance sa mga kama. May preferred ka ba? Natigilan si Bambi. Preferred? Kama, sagot ni Lance para wala ng negotiations. Napakurap si Bambi. Tiningnan niya ang dalawang kama at tiningnan niya si Lance. Wala. Tumango si Lance. Okay, akin yung malapit sa bintana. Bahagyang napataas ang kilay ni Bambi. Ang bilis mo naman. Mabilis na ako magdesisyon, sagot ni Lance na tila wala lang. Napabuntong hininga si Bambi. Habang pinapanood niya si Lance na casual na inaayos ang gamit, hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero unti-unti niyang natanggap ang realidad. Ito ang magiging bakasyon niya. 1 linggo siya sa vegan at 2 days lang naman na magsasama sila sa isang kwarto ng lalaking ito. Lumipas ang ilang minuto. Tahimik talaga ang kwarto. Si Bambi ay naging abala sa pag-aayos ng kanyang gamit. Hindi ito ang bakasyong ine-expect niya. Wala sa plano niya ang katahimikan na may kasamang estranghero at lalong wala sa plano niya ang isang Lance King. Ramdam na ramdam ang presensya ng bawat isa sa maliit na espasyo. Inilabas ni Bambi ang kanyang toiletry bag at maingat na inilapag sa maliit na mesa. Mula sa kabilang kama, napansin ni Lance ang dami ng gamit ni Bambi. Ilang araw ka rito? Tanong ni Lance. 1 week, sagot ni Bambi nang hindi tumitingin. Mukhang ready ka nang lumipat ng bahay puna nito. Napabuntong hininga si Bambi, pinigilan ang sariling sumagot ng pabalang. Ako kasi marunong magplano. Sumulyap si Lance sa sarili niyang backpack. Vacation naman ang pinunta ko, hindi relocation. Hindi napigilan ni Bambi ang mapangiti. Bahagya lang, sapat para lumambot ng konti ang tensyon. Ikaw, iyan lang dala mo? Tanong niya. Efficient, sagot ni Lance. Tamad, kontra ni Bambi. Bahagyang natawa si Lance. Harsh, natahimik muli. Habang kinukuha ni Bambi ang charger niya, napagtanto niyang iisa lang ang outlet sa may bedside table. Eksakto ring lumapit si Lance doon para isaksak ang sariling gadget. Pareho silang huminto sa harap ng saksakan. Nagkatitigan sila. Outlet? Sabi ni Bambi. Same problem, sagot ni Lance. Umatras si Lance, itinuro ang saksakan. Go ahead. Thank you so much, sabi ni Bambi. Mabilis na sinaksak ang charger. Bagamat tahimik pa rin, parang nabawasan ang bigat ng hangin sa loob. Maya-maya ay nagsalita ulit si Bambi. May rules ako, anunsyo niya. Napatingin si Lance. Concerned ako kapag ganyan na. Nako, napairap si Bambi. Hindi naman ito complicated. Sige nga. Una, huwag kang mangialam ng gamit ko. Okay, fair. Pangalawa, kung may gagamit ng banyo ng matagal magsabi. Reasonable. At pangatlo, may part 3 pa? Putol ni Lance na tila hindi makapaniwala. Naningkit ang mga mata ni Bambi. Huwag mo akong tawaging boss. Sandaling natahimik si Lance. Tiningnan niya si Bambi ng diretso sa mga mata bago tumango. Noted. Napataas ang kilay ni Bambi. Ganun lang? Well, trying to be matured, sagot nito. Bahagyang napabuntong hininga si Bambi. Akala niya ay aasarin na naman siya nito, pero tila marunong pala itong sumunod. Maya-maya, casual na kumuha si Lance ng extra keycard mula sa bedside table at inihagis ito kay Bambi. Extra key, sabi ni Lance habang sumasandal sa headboard. Tiningnan ni Bambi ang keycard sa kanyang kamay. Ang awkwardness na nararamdaman niya kanina ay unti-unti nang nawawala.
Patuloy ang pagbuhos ng ulan sa labas habang unti-unting nilalamon ng gabi ang heritage room. Tapos na silang mag-ayos ng gamit. Matapos ang nakakapagod na biyahe, ang drama ng overbooking at ang hindi planadong roommate arrangement, kapwa sila tila nilamon ng pagod. Tahimik lang ulit ang dalawa, hindi na ganon kailang gaya kanina, pero hindi masasabing komportable. Ako muna sa CR, basag ni Lance sa katahimikan. Sige, maikling sagot ni Bambi. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pinto. Lumabas si Lance na nakasuot na lang ng simpleng shirt at shorts. Pinunasan ng buhok. Walang bakas ng pagiging unreachable sa imahe nito. Dito, sa loob ng kwartong ito, mukha lang siyang ordinaryong lalaki. Kinuha ni Bambi ang tuwalya niya. Ako naman, tumango si Lance. Take your time. Hindi na sumagot si Bambi. Paglabas nito sa banyo, nakahiga na si Lance sa kama. Hawak pa rin ang phone. Napatingin si Bambi sa bedside lamp sa pagitan nila. Iisa lang ang switch. Yumuko siya para patayin ito. Eksakto ring kumilos si Lance mula sa kabilang kama. Pareho silang umabot ng switch. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, halos magdikit ang kanilang mga balikat sa maliit na espasyo sa pagitan ng kama. Isang segundong tensyon na mabilis ding naputol ng kapwa sila umatras. Namatay ang ilaw. Bahagyang dumilim ang kwarto, tanging ang mahinang liwanag mula sa labas ng bintana at ang kidlat ang nagbibigay ng kulay. Okay na, sabi ni Lance habang humiga. Okay, sagot ni Bambi, bumalot na rin ang kumot. Katahimikan, tanging ulan at ang mahinang ugong ng aircon ang naririnig. Akala ni Bambi ay doon na matatapos ang araw, hanggang sa marinig niya ang boses ni Lance mula sa kabilang kama. Good night, boss. Napadilat si Bambi sa dilim. Sabi kong huwag mo na akong tawaging boss. Sandaling katahimikan bago niya narinig ang mahinang tawa ni Lance. Right, ani ni Lance. Muli ilang segundong lumipas, ramdam ni Bambi ang bawat paghinga ni Lance sa kabilang kama. Bago siya tuluyang dalawin ng antok, narinig niya ang huling hirit nito. Good night, roommate. Roommate. Pero sa maliit na kwartong iyon, habang humahalo ang ulan sa mahinang ugong ng aircon, napatitig lang si Bambi sa kisame. Hindi na niya alam kung maiinis pa ba siya o matatawa sa tadhana. Diyos ko, anong klaseng bakasyon ito?